should ask him, why are you going to submit? Sa isang press briefing araw ng Martes ay sinabi ni Senator Bato na hindi siya sang-ayon na magkaroon ng kopya ang ICC ng certified transcript sa ginanap na pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign ng Duterte administration. Kasunod ito ng sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na wala itong nakikitang dahilan para hindi bigyan ng certified transcript ng naturang pagdinig ang ICC. Sabi ni Escudero na ang transcript ay isang public document at pwede itong ibigay sa International Criminal Court sakaling hingin at may sapat na rason. Pero tanong ni Senator Bato, kikilalanin ba ng Senado ang jurisdiction ng ICC gayong tutol dito ang Pangulo? But then, kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of ICC? Bakit? Matatandaan na una ng sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Chief Architect ng Foreign Policy, na hindi na makipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Ipinunto ni Senator Bato na sakaling ibigay ni Escudero ang transcript ay nangangahulugan ito na sang-ayon ang Senado na may jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Although we are co-equal branch with of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin recognize, din sana yung legislative branch also will also follow the same line. Bagamat wala pang formal na request ay lumulutang na ang transcript ng pagdinig sa Senado kaugnay sa War on Drugs ay posibleng gamitin ng ICC. Sa ICC, may nakasampang reklamo na crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Pag sinabi ng Malacanang na hindi natin ni-recognize yung jurisdiction ng ICC, then hindi natin dapat i-recognize as a country, as a nation. So magkaisa tayong lahat. Hindi yung iba yung sinasabi ng Malacanang, iba yung sinasabi ng Senado. Di ba? Dapat magkaisa tayo. Ang habol ko naman dito isa, hindi tayo magbukhang tanga. Walang problema sa kanya. Pero sa akin mukhang may problema. Kasi, yung giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. So sana, although we are co-equal branch with co-equal branch of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin recognize, din sana yung legislative branch also will also follow the same line. That's my point only, hindi porke ako'y isa sa akusado doon sa ICC, gano'n ang aking stand. Pero tinitingnan ko lang from that point of view na dapat isa lang yung ating line, ating stand as far as foreign policy is concerned. And we should take the cue from the President. Since sinabi ng President, being the chief architect of the foreign policy, sundin natin yung linya ng Pangulo. Sir, sabi naman po ni Senate President, hindi naman ang Senate ang magbibigay ng copy sa ICC. Ang Senate lang ay pwede mag-certify kung valid ang request. Isa-certify, sir, na true copy or true transcript yung Senate. Oh, yun. Pero tanungin muna niya kung for what purpose is that certified true copy for? Di ba? For what purpose? Sinong naghingi at para saan? Ha? So dapat itanungin rin niya. Hindi lang porque mechanical tayo, certified na certify, na true copy yan, dapat magtanong rin tayo para saan yan dadalhin. Saan, anong purpose yan? Anong gagamitan yan? At pag sinabing para sa ICC, dapat sabihin sana niya na no, giving this copy to ICC is tantamount to recognizing their jurisdiction over us.
Pero sir, ano yung worry ninyo na magbigay ng transcript sa ICC? Wala akong worry. Ang akin lang is dapat synchronize tayong lahat. Pag sinabi ng Malacanang na hindi natin ni-recognize yung jurisdiction ng ICC, then hindi natin dapat i-recognize as a country, as a nation. So magkaisa tayong lahat. Hindi yung iba yung sinasabi ng Malacanang, iba yung sinasabi ng Senado. Di ba? Dapat magkaisa tayo. Ang habol ko lang naman dito is hindi tayo magbukhang tanga as a nation. Di ba? Yun lang akin. Sir, may susunod ako pang hearing sa war on Sabi ni Senator Coco, maybe in the middle of November. Middle of November. After pa po ng budget? Kahit na hindi siguro matapos ang budget, basta sabi niya, middle of November. Baka mamaya ang budget namin, aabot pa yun ng December, di ba? So, pwedeng while the budget deliberation is going on sa plenary, meron kaming time naman na mag-conduct ng hearing in the morning. Hindi na siguro dahil nasabi naman niya lahat at natanong naman lahat ang gusto itanong sa kanya. Ayaw nga niyang umalis, di ba? Sabi niya, ayaw ko na bumalik dito kay mahal na pamasahe. Dapat tapusin na natin ito. Sabi naman ng mga senador, wala na kaming tanong sa iyo, sir. Pwede ka nang magpahinga. First, sabi ng Senator Coco, in case na yung unbecoming yun, manampal ka ng tao. Dapat suntok. Hindi sampal. Nag-dirty finger Nag-dirty finger yung tao. Nag-dirty finger? Personal ko na yun yan. Na-insulto siya, di ba? Na-insulto siya. Pero, but then again, pag ikaw nanakit ng tao, lalo na government official ka, mukhang, hindi talaga maganda. Hindi maganda. Dapat, dirty finger siya, o minura siya, dirty finger, dapat, ang action niya doon is, sabi ni Bato, inhale, inhale dapat, exhale. Huwag kang mag-react agad. Lalo na pag may kamera. Patay ka dyan. Pag may kamera. Inhale, exhale lang para hindi ka mag-resort to violence. So may reason para siya suspension? Well, I'm sure the powers are considering that as an appropriate action. Yung sino yung nasa taas sa kanya. So, inhale, exhale, inhale, exhale. Ganun na lang. Titingnan ko na lang ng pan. Titingnan ko na lang. Makuha ka sa tingin. Hindi na kita saktan. Ha? Wala ko. Kadilak yun, mahal nun. Hindi ko kaya yun. Mahal yun na sakyan. At saka, kung hindi rin ako mahilig gumagamit ng number 7 na plate number, you're giving away your location. That's not safety that's not safety consciousness. Mahirap yun. Binibigyan mo ng tsansa yung mga drug lord na gustong umambus sa'yo, na maambus ka. Hindi ako gumagamit yan. Wala. Bakit ko pa i-announce to the whole world na senador ako, na alam ko naman na senador ako? Bakit ko pa ipagmamayabang sa kanila na senador ako, number 7 yung plate number ko? That's, walang kwan. Hindi ko nakita yung rason bakit ko pa ipapaalam sa kanila. Kasi, ha? Kung gusto mo lang. Ako hindi ko magusto. Bakit kung tago ka tayo na tago, display mo pa yung number 7 na senador ka. Wala kayo number 7, sir. Wala. Number 2 lang. Number 1 lang. Isa lang asawa ko, number 1.
Walang iba. Number 1. Oh. Marami man siguro. Ewan ko. Hindi kasi buwang baba dyan sa garahe namin, no? Tingnan nyo yung sakyan dyan, kung may number 7, mukhang kukunti lang gumagamit ng 7. Parang yung ba, hindi. For security reasons. Security reason? Security reasons yan. Kasi walang extra privileges yung meron ka number 7 na protocol plate. Wala man siguro. Parang yabang lang siguro yan. Mayabang ka na number 7 yung plate number mo. Parang gano'n lang naman yan. May privilege pa. Anong privilege mo dyan? Ha? Walang number coding? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Wala palang number coding? Ha? Gagamit ako dahil meron pala. May privilege pala. Pero hindi talaga. Hindi ko gagamit yan. Hindi ko gagamit. Pero sir, napag-usapan ba yun sa focus kagabi? Kasi nag-focus po kayo, di ba? Oh. Napag-usapan po. Hindi na pag-usapan. Nalaman na ba kung sino? Hindi. Fake daw, sir. Fake daw yung fake na. Fake daw. Wala pa akong permanent stand dyan. I am open to discussion pa. Pag-usapan natin kung ano talaga dapat. Kasi nga, last time, di ba, nag-commit kami na, okay, last Congress, we committed na, okay, pwede yung extend natin. Pero last na to, ha? Parang yun ang general statement ng mga senador noon. Okay, papayag tayo na extend, pero last na yan. Parang ganon. So ngayon, kung kuha na naman natin, baka mamaya may mga repercussions. So, ako, hindi pa ako sarado yung stand ko pagdating dyan. Open pa ako. Pag-usapan natin, what are the pros and cons? Ano mga advantages, disadvantages yung i-postpone natin. So, I'm open to discussion. Wala pa akong decision. Sir, sa focus kahapon, marami daw senador nag-express ng concern. Mukha kasi dahil nga yung previous Congress na nakapagsabi tayo na okay, extend natin pero last na yan. Parang gano'n ang yung mga nandun noon nung last Congress. So baka hindi open for postponement yung mga taga-bar. Actually, hindi ko pa talaga makakuan. Kasi two sides of the coin yan eh. Merong gusto, merong ayaw. Pero this coming Thursday, gusto mo na nag-discuss yung proposed bill ng SB. Sana mapag-usapan kung what to do about that. Lamig! Kanina pa akong